Sanay na kasi kami sa ganitong sitwasyon eh. Tsaka, siyempre bababa pa naman siguro tong tubig na to. Dito sa Barangay Hall ng Barangay 15, dinala ang mga inilikas na pamilya. So marami tayong pagkain dyan, pero naubos na. Kaya ano pong kailangan? Kailangan natin pagkain, yung damit. Sa pagragasa ng baha, mahigit 200 tahanan ang nasira. Maraming sasakyan naman ang stranded matapos magka-landslide sa National Highway ng Lumbia, Cagayan de Oro City kaninang umaga. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Sa ngayon nadadaanan na ang naturang highway. Aminado ang lokal na pamahalaan na malaking laban ang kanilang bubunuin upang maiwasan ang mga ganito pang sakuna. It's definitely a very serious cause for concern. Ang panawagan natin kaagad will be immediate stoppage of logging operations in Bukidnon and Lanao Sur. Mula rito sa Cagayan de Oro City, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Isinailalim na sa state of calamity ang Linamon, Lanao del Norte matapos salantahin ng malalaking alon ang mga bahay ng mahigit 100 pamilya roon. Ayon kay Linamon Mayor Noel Diano, 8 bahay ang tuluyang nasira mula sa barangay Poblasyon, Magoong, Samburon, Larapan at Napo. Pansamantala ring pinutol ng Lanao del Norte Electric Cooperative ang supply ng kuryente sa buong bayan matapos mabagsakan ng puno ang kanilang main line. Sa Iligan City, ilang barangay ang apektado ng landslide. At sama-sama natin saksihan, kilos protesta sa Las Via, nauwi sa riot, may kita pa na po ang sugatan. 4 na estudyante ng Quezon City Science High School sinuspindi dahil sa isang vlog na kontra raw sa kanilang principal. At ang sikreto para umabot tayo ng hanggang 100 taong gulang. Balitang hatid, Naging Liga ng Katotohanan. Sama-sama